Ngayon po ay unang araw ng Hunyo. Ipinagdiriwang natin ang paggunita kay San Justino, Martir. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukal sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mapapantayang pagkakilala kay Jesucristo bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan sa pananampalataya ay amin nawang makamtan sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat nilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At sa gayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang asal o kagandahang loob. Siya makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinagpaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto, o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari, tuoy naghahandog sa iyo.
Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula nooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng bala na ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, mag-ahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sangtuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sa maiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo ay iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa magitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang nakakalungkot ho itong ebanghelyo na ating napakinggan. Actually, ito po'y panalangin ni Jesus. Siya mismo ang nagdadasal. At ipinarating sa atin ni San Juan, ang nagsulat ng ebanghelyo, ang panalangin ito ni Jesus. Ito yung mga salita mismo ni Jesus. Kailangan nakakapagtaka. Ano po?
Paano kaya naisulat itong panalangin ito? Yung pagdadasal. Tatanungin ko po kayo, yung bang inyong mga ipinagdadasal, kapag kayo nagdadasal ng direkta sa Diyos, ikinukwento nyo ba sa iba? Sinasabi nyo, ano ang aking mga ipinagdasal eh? Kahit sa inyo pong mahal sa buhay, siguro minsan, naikwento natin, pinagdasal kita, gano'n. Pero yung ganito kadetalye, kapag kayo po ba'y nagdadasal, malakas. Siguro ngayon, may gadgets na eh, no? Subukan nyo magdasal ng malakas, tapos sabihin nyo sa inyong asawa, bago kayo matulog, magdadasal kayo ng malakas, sabihin nyo sa inyong asawa, i-record. Para pag wala na kayo, o wala na tayo, may record ng dasal natin. Siguro pwede yun eh. Pero kung ganito kadetalye, ang panalangin ni Jesus at naisulat, talaga pong habang ito'y aking pininilayan eh, ako'y namamanghay, sabi ko, paano kaya naisulat? Ang panalangin ito ni Jesus. Sapagkat ang sabi ay si Jesus ay tumingala sa langit at nanalangin at ito ang wika. At ibig sabihin, nanalangin si Jesus, napakinig ng kanyang mga alagad. Eh, sa bagay, dito naman sa simbahan, tayo naman ay nagdadasal at naka-microphone tayo. Pag nagdadasal tayo dito, rosaryo, o kapag tayo may programa, tumatawag tayo ng kasama o isa sa atin, nagtatalaga tayo ng opening prayer. Diga? At yung opening prayer natin, pakinig ng lahat. Kaya sabi ko, it's either na nagtipon-tipon sila at itong panalangin ni Jesus na para sa lahat. At ang lahat ay nakikinig. Kaya't, nabatid ng mga alagad, lalo na nang nagsulat, ng Ebanghelyo, si San Juan, na ang panalangin ni Jesus ay patungkol sa pagkakaisa. Sapagkat tatandaan po natin na si Jesus ay paakyat na sa langit, iiwanan ng mga alagad, at ipadadala ang Espiritu Santo. At binibigyan pansin ni Jesus, binigyang diin sa kanyang pangaral, at ganun din sa kanyang panalangin, na ang kanyang mga alagad ay magkaisa. At ano ang pundasyon ng pagkakaisa? Yung kaisahan ng tatlong persona. Kaya nga po ang ating pinaniniwala ang Diyos ay iisang Diyos na may tatlong persona. Alam po ba ninyo, ito rin ang ipinangaral ng ating martir, ni San Justino. At bilang pilosopo, ito ang kanyang pinaglaban. At yun nga, sa kanyang pangangaral, naging mitya ng kanyang buhay, kaya siya naging martir. Iisang Diyos na may tatlong persona. Bagamat tatlong persona, may kaisahan. Iisa. Kaya nga pag tayo nagdadasal, ay dapat ay alam natin, naunawa natin na iisa ang Diyos, hindi tatlo, iisa. Ang Diyos na tagapaglikha, yun ay ang Ama. Ang Diyos na tagapagligtas, yun ay ang Anak. At ang Diyos na sa atin ay gumagabay, sumusubaybay, at pinagpapatuloy ang gawain ng paglikha, ang Diyos Espiritu Santo. Tatlong persona sa iisang Diyos. At ganoon ang nais ni Jesus na mangyari. Bagamat marami ang mga alagad, katulad natin, marami tayo, iba-iba, galing sa iba't ibang pamilya, galing sa iba't ibang komunidad, iba't ibang kultura na ating background o pinapahalagahan. Pero tayo'y nagkakaisa bilang iisang simbahan. Isang ating doktrina, isang ating
pinaniniwalaan, iisa ang ating pananampalataya, isang liturhiya na ating isinasabuhay at ipinagdiriwang, lahat ay sinisikap nating iisa at nakatuon ng pansin, nakasentro kay Jesus na siyang nagdigta sa atin. At upang magkaroon tayo ng kaisahan, ang nais ni Jesus ay gagabayan tayo ng Espiritu Santo. Kaya nga, at kung ramdam natin ang paggabay ng Espiritu Santo, ang adhikain natin ay magkaisa. Kaya nga tanong ko, ay paano itong mga nagliligalig na ito? No? Ay di hindi Espiritu Santong nasa mga ito. Ha? Kung ikay nagliligalig at nagiging dahilan ka ng pagkakawatak-watak at hindi ng pagkakaisa, ay hindi Espiritu Santo lumukob sa iyo. Kailangan ka ma-exercise si Father Roland sapagkat hindi ka nalukuban. Yun ang sinasabi natin, ikaw ay nasapian. Siguro may sapi ka, no? Pag ikay pampagulo, ha? Pag ikay nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan, pag ikaw ay siyang magulo sa ating samahan, aba, ay ika nga natin eh, kung ikaw ang number 1 maligalig, ay siya. Hindi ka nalukuban ng Espiritu Santo. Ikay nasapian. Sapagkat para sa ating mga alagad ni Kristo, na nilukuban ng Espiritu Santo, at ito ang kanyang panalangin para sa atin, ito ang kanyang adhikain, ay tayo ay magkaisa. Mabuo ang ating pamilya. Kaya kita ninyo yung pamilyang yung pamilyang hindi nagdadasal, yung pamilyang hindi nagsisimba, ha? Yung pamilyang hindi nakakaalala sa Diyos, ay tingnan ninyo. At yan ay watak-watak. Kaya nga ang paalala sa atin, gawing sentro ng ating buhay si Kristo. Lalo na yung ating pamilya. Dapat maging sentro ng buhay pamilya ang Diyos. Yung man lamang ay sabay-sabay na nagdadasal. Bago kumain, bago matulog, tuwing alas 6, nagro-rosaryo. Ginagawa pa ba yan ngayon? O kung hindi man makapunta sa simbahan yung tuwing umaga. At marami man din ang gumagawa niyan. Kaya nga, puspos ng biyaya at pagpapala ang pamilya at ang simbahan na nakasentro ang buhay kay Kristo. At yan ang bungang dulot ng Espiritu Santo sa atin. Yung tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Nagiging iisang simbahan lamang tayo. Nagiging iisang pamilya lamang tayo kay Kristo. At itong kanyang adhikain. At nakita naman natin ito sa kanyang panalangin. Na sinasabi niya, kung sila'y magiging iisa, ibig sabihin, ang kanyang mga alagad na kanyang iiwan, magiging isa. Kung paanong, sabi niya, kung paanong tayo ay iisa. Patungkol sa kanyang kaugnayan sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo. Kaya nga po, sa kasal, tingnan po sa kasal, pag ikinakasal yung babae at lalaki, sabi sila'y magiging iisa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Sapagkat pinagbuklod na sila ng Diyos. Ganon din ang pamilya. Pinagbuklod ng Diyos, iisa. At ito ang ating pong pagsisikapan sa ating buhay. Ang tayo bilang simbahan ay maging iisa kay Kristo. Nagkakaisa. At ito'y nagsisimula sa mga maliliit na simbahan sa bawat pamilya. Kahit ang ating pong ipinagdadasal, sana'y ang mga pamilya ay magkaisa, sana'y ang mga pamilya ay maging at isabuhay ang pagiging simbahan ni Kristo. Magsitayo po.
Habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano, naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanilang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggang kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka pa sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Agustin sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si San Agustino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ang sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi
sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng mga martir, kaysa ni San Justino, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa inyo. Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayin tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos. Narito ang ating Panginoong Hesukristo na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kailanman
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na si San Justino, kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. at nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.